maligayang araw po. It's showtime! Para sa marami, ang mapayapang people power ay ang 4 na araw noong February noong 1986. Ngunit, ang pakikibaka ng bayan laban sa Pangulong Marcos ay hindi lamang noong 4 na araw na iyon. Hindi rin ito nagsimula lamang noong mapas lang si Senador Ninoy Aquino noong 1983. Sa panahon pa lamang ng kasagsagan ng batas militar, marami na ang mga nakikibaka para sa kalayaan ng bayan. Liban sa mga armadong rebelyon ng mga komunista at mga Moro sa kabundukan, ang mga kabataan sa mga kolehiyo at universidad ay patuloy at tahimik na nagkaroon ng mga protesta sa kabila ng banta ng pag-aresto. Sa kabila din ng mahigpit na sensura noong dekada 70, may mga taong patuloy na nagsulat ng katotohanan sa pamamagitan ng mga operasyon dikit at pagpapakalat ng mga kopyang mimeograph ng mga malayang mga pahayagan. Maging ang mga taong simbahan ay nakilahok. Sa simula pa lamang, kinondena na ng mga protestante ang batas militar. Kinanlong din ng mga relihiyoso ang mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao. At naging mas bukal si Jaime Cardinal Sin sa pagkondena sa diktadura simula 1975. Sa taon ding ito, naisagawa ang unang matagumpay na welga ng manggagawa sa La Tondena Distilleries. Noong November 23, 4,000 ang nakilahok sa isang misa para sa mga manggagawa sa simbahan ng Santa Cruz, ang pinakamalaking demonstrasyon sa loob ng batas militar. Marami ang pinahirapan, pinaslang at bigla na lamang dinukot at hindi na nakita pa. Ngunit sa kabila nito, mas lalong tumapang ang mga protesta, lalo sa pagkamatay ni Ninoy Aquino. Mula noon, hindi na lamang mga organisadong grupo ang nagpo-protesta. Sinamahan sila ng mga mahihirap, ng mga middle class, maging ng mga milyonaryo. Kung tunay na magandang sitwasyon ng bansa, bakit makikita sa mga larawan na ito ang malawak na partisipasyon ng mga magsasaka, mangingisda, mga estudyante? Noong September 21, 1983, ang rally sa paggunita ng anibersaryo ng batas militar, napaulat na nagpaputok ang mga pulis, 10 ang patay, 200 ang sugatan. Nagkaroon din ng Tarlac to Tarmac March upang gunitay ng pagsilang at kamatayan ni Ninoy noong 1984. Sa mga nagmarcha, 21 ang nakarating sa pinagpaslangan kay Ninoy sa paliparan, kumakatawan sa petsa ng kanyang pagkamatay, August 21. Noong September 27, 1984, ang mapayapang pagpoprotesta sa Welcome Rotonda ay sinagot ng malalakas na buhos ng tubig at tear gas. Hinarap ito ng mga matatandang mga militante tulad ng editor na si Chino Roses at senador na si Lorenzo Tañada. Tuloy-tuloy ang mga naging protesta sa Liwasang Bonifacio, Welcome Rotonda at Ayala Avenue at Ugarte Field sa Makati. Kanilang sigaw, Justice for Aquino, Justice for all. At makibaka, huwag matakot. Sa Makati, naging simbolo ng suporta ng mga mangangalakal ang pagpapaulan sa mga nagpoprotesta ng mga konfeti na ginupit mula sa mga yellow pages ng mga direktoryo ng telepono. Naging icon ng kanilang protesta ang larawan ng payat na batang negros na si Joel Abong. Larawan siya ng naghihirap na Pilipinas. Matapos ang 14 na taong pakikibaka, napatalsik ang diktador. Problema, patuloy pa rin tayong lumalaban. Ngayon naman, laban sa kahirapan at patuloy na pangungurakot. Ako po si Xiao Chua para sa telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.